Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Linda. Ito ay matagal nang nangyari, pero hanggang ngayon, palaisipan sa akin. Ako ay taga Batangas, nagtatrabaho sa Santa Mesa, Manila bilang isang tindera. At dahil malayo ang Batangas, naghanap ako ng maupahan sa Santa Mesa. Ang pinakamura ay ang share room para itong hostel na isang kwarto ay para sa 4 na tao. Ito ay may 2 higaan. Masaya po kami, araw-araw, kanya-kanyang alis sa umaga para magtrabaho at pa isa-isang umuwi sa gabi dahil hindi naman pareho ang mga oras namin. Ako ang pinakahuli dahil madalas ako mag-overtime. 4 kaming puro babae, isang malaking kwarto na matatagpuan sa 3rd floor ng gusali. Dito lang kami sa accommodation nagkakilala at naging close kami sa isa't isa. Ang kwarto namin ay may 2 higaan at may 2 upuan na may coffee table sa gitna. Araw ng linggo noon, 12:30 ng madaling araw, pagkatapos ng aming kwentuhan sa living room, pumasok na kami para magpahinga. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. May naririnig ako na parang nag-uusap o nagbubulungan. Dumilat ako at nakita ko ang isa naming roommate na si Josie na nakaupo sa upuan na ang mga kamay ay nakahawak sa coffee table. Wala naman siyang ginagawa, hindi rin nagkakape. Tinanong ko siya, "Josie, may problema ba?" Nakatulog na ulit ako na wala akong narinig na sagot mula kay Josie. Kinabukasan, lahat ay nagmamadali, papunta sa trabaho. Ako ay umuwi ng 9:00 ng gabi. Gaya nga ng sinasabi ko, mahilig ako mag-overtime, kaya lagi akong late umuwi. Si Jessa, isa naming roommate, ay naabutan kong nanonood ng TV. At ang dalawa naman, sina Josie at Vina, ay hindi pa dumating. Umupo ako sa tabi ni Jessa. Pagkatapos naming magkamustahan sa mga nangyari sa maghapon, bigla niya akong tinanong kung sino ang gising kagabi. Hindi daw siya nakatulog at pinaglalaroan ang switch ng ilaw. Pinapatay at sindi ito ng paulit-ulit. "Si Josie, baka siya," ang sabi ko. Nakita ko siyang nakaupo sa coffee table natin kagabi. Kaya ko nasabi, dahil nga sa nangyari noong nakaraang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa lamesa na wala namang ginagawa, basta nakaupo lang. Pagkatapos ng kalahating oras naming pag-uusap, dumating sina Josie at Vina. Habang kami ay kumakain ng hapunan, titig na titig sa akin si Josie. "Linda, bakit lagi kang gising sa hating gabi? Sa susunod, magdala ka ng tubig sa tabi mo para hindi ka bangon ng bangon para uminom." Nagulat ako. Uminit ang ulo ko. Sa galit ko, sinabi ko sa kanyang huwag mong baliktarin ang sitwasyon dahil nagising lamang ako 1 oras bago pumasok sa trabaho. "Ikaw ang nakita ko, Josie, na nakaupo sa coffee table. Tinanong pa kita, bakit may problema ba? Hindi ka sumagot." Hanggang sa nakatulog na lang ako. Pairap kong sabi sa kanya, "Pinaglalaroan mo pa ang switch ng ilaw, naaabala tuloy ang 2 nating kasamahan." Nakita namin ang pagtataka sa mukha ni Josie at Marge. "Linda, ikaw ang nakita kong nakaupo sa coffee table. Nakapatong pa nga ang mga kamay mo sa lamesa. Tinanong kita, bakit gising ka pa? Sabi mo, nauuhaw ka." Sumagot naman ang 2 naming kasamahan na may nakikita silang palakad-lakad sa gitna ng mga higaan namin. Ang buong akala nila ay ako yun, Ate Marge. Bakit ako nakikita ni Josie? At ang nakikita ko naman ay si Josie. Ang malala pa, Ate Marge, nakita daw ako ni Josie 3 gabi ng sunod-sunod na ganun ang ginagawa. Nakaupo sa coffee table, bigla akong nanlamig. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya tungkol sa akin. Kinabukasan, kinatok namin ni Vina ang kasunod na kwarto at tinanong namin kung ilang taon na silang nangungupahan sa building. Mahigit na silang 10 taon sa nasabing gusali. "Ate, sino po ang dating nakatira dito sa kwarto namin?" Ang sunod kong tanong sa kanya. "Kapareho nyo lang din.
Ang mga nagtatrabaho dito galing probinsya at hati-hati sa bayad ng kwarto. Iba ang likot ng mga mata niya, parang may takot. Nakayuko habang sumasagot ni hindi man lang nakatitig sa akin. Paano ko ito paniniwalaan? Sige na, Eneng, at ako'y marami pang gagawin. At tumalikod na nga siya. Kinabukasan, papasok na ako sa trabaho nang makita ko sa daanan ang kasunod naming kwarto na napag-alaman kong Guring ang pangalan. Parang inaabangan ako. Nakatitig siya sa akin. May hawak-hawak na papel. Wala naman ako madaan ng iba. Iniisip ko na lang, wala naman akong kasalanan sa kanya. Tuloy ako sa paglakad nang may nilagay siya sa aking mga kamay. Isang sulat. Nasa tapat na ako ng 7-Eleven, malayo na kay Guring. Naisipan kong buksan ang sulat. Ineng, yung kasama mo kagabi. Naglalakad kayo, hindi sumasayad ang mga paa niya sa lupa. Iwanan mo ang lugar na yon ng madalian. Ate Marge, nung mabasa ko ang sulat na yon, nanlamig ako, nashock ako. Sa halip na pupunta ako sa trabaho, bumalik ako sa kwarto para sakaling maabutan ko pa sila Vina, Jessa at Josie. Dating ko doon, sina Josie lang at Jessa ang tao. Agad kong hinanap sa kanila si Vina. Sabay silang napasigaw. Sinong Vina? Linda. Yung roommate natin na maganda't maputi. Napataas ang kilay ni Josie at Jessa. Nagtataka. Linda, 3 lang tayo dito. Anong pinagsasabi mo? Ate Marge, paano nangyari yon? Ilang buwan kaming magkasama na buong akala ko 4 kami. Nakakausap ko siya. Nakakakwentuhan ko pa. Hindi siya nakikita ni Josie at Jessa. Kinabukasan, dala-dala ko ang gamit ko. Uuwi na muna ako ng Batangas. Maghahanap ako ng bagong malipatan. Lumingon ako sa apartment namin at nakita ko si Vina sa bintana, kumakaway. Binilisan ko ang paglalakad, nanlalamig ang buo kong katawan. Sa mga nakikinig ngayon, ano sa tingin nyo? Multo ba siya o guni-guni ko lang? Salamat Ate Marge, magandang araw sa lahat.